sa mismong 5 minutes pa lang ng laban. RB Pride, wala pang final stop, pero palong-palong na maglaro. Ayan, si Mark, so hinahabot nila, hindi na mapigilan dito. Oy! Nagkaroon ng saikuhan doon ah. Kailangan gamit test po eh. Aso lang, palong dito, RB Pride Sports. Kasi nandiyan yung prayer eh. Palo at papalo talaga yan. Okay. So ngayon, kailangan na makahanap dito ng Voltes PH ng pakaan. Para kahit paano ay mapipilan yung pag-iinit dito ni Freya. Ang magandang balita naman dito para sa Voltes PH is ang Freya. Kapag yung madami yung items nila na nakakabili na kayo ng mga dominant size, nakakabili na kayo ng mga damage reduction, ay nagiging mas madali din kontrolin yan, lalo-lalo na parang kay General Luna. So ngayon, kailangan nila ayusin yung part ni General Luna dito. Kailangan nila bigyan ng konting oras kasi siya talaga yung mahawak ng kaya. Tulungan. Kaso lang kasi papasok dito si Voltes Bomba with the zone. Kaso lang, makuha sila ng kill pero ang dami nilang binusi. Pero at least, meron silang nakuha. Pero doon kasi sa may bandang itaas, tingnan mo nga naman, kahit na yung isa sa makukunat ng Voltes PH, tutunawin lang ni Bunjing at yung Turtle, makukuha naman ng Voltes PH. Kahit pa paano, may trades pa rin na nakukuha dito ang side ng Voltes. RB Friday Sports sticking with this Freya pick. Talaga nag-iinit, naglalagay. Nahuli pa si Voltes Council. Si Simeon, nakita niya. And ang dami talagang paraan para i-take down ka kahit malayo ka na. May abyssal arrow, may star shatter. Lahat ng pwede mong gawin. Ang hirap, ang dami mong isipin kahit sa mapumesto. May trend na nakaabang. At hindi natin nakikita ngayon na ma-maximize sa Voltes PH yung kanilang Hellgrid. Dito na pumapasok yung sinasabi mo kanina na yung pagtatago ng Hellgrid, yung parang innate conceal, hindi gagana yun sa isang Selena. Hindi mo yung mga traps ng Selena. Kung saan sila nandun, nandun lang din nakaabang yung mga traps na yan para hindi sila... Pero nandito si Freya, gusto ko i-pick. Hindi na makaalis. Ang daming crossover na ginawa doon. Netong si Marks, ang salang hindi enough, 5 miyembro ang nakaabang. Parang 1 versus 5 yung nangyari doon. Wait lang, naghahanap ng kill. Pero the zone, hindi tumama. Ang laking taksayan doon. Ay, nagkamali din si Nasalik. Napaplikar siya pero kita natin kasi parang okay lang sa RB na magkamali kahit na ganito yung sitwasyon kasi masyadong malaki ang lead na meron sila kontra sa Voltes PH. Kaya Bunjing, na-take down na yung Lord dito sa kanila na First Lord. Kaya hindi natin kung enough na ba ito para ma-close na ng RB Friday Sports itong game na ito. Tuloy-tuloy na kumamay ba ang dami ng item dito. Direct na rin ko, pa-item check eh. Hindi, item check daw direct. Yun. Okay. So nakita nyo naman, Blade of Despair, Great Dragon Spear. Paano mo natakasan niya? Napakasakit, no? Tapos walang maka-frontline dito sa mga miyembro ng Voltes PH. This is gonna be hard for them. Lalong-lalo na, tingnan mo nga naman, wala pa yung Lord na mapa-ultimate na dito. Itong si Bunjing plus yung arrows, yung snipes. Grabe talaga makikita natin combo na nanggaling dito sa RB Pride. Tinamaan doon, naka-purify. Tinakot lang at natakot naman yung Nathan, si Voltes Gansu. Siyempre nga naman, kapag ka-enroll in siya doon, kailangan siya para dumipensa dito. Samantalang doon sa baba, kung mapangarap na lang din yung Hellgrid si Mars, tinatry na lang din niyang mag-push. Depensa, pinapairal dito ng Voltes PH. Successful naman sila, pero doon kasi sa baba, ayun na nga, hinakat ni Mars. Naging successful din siya kahit papano na talagang mapauwi kahit isang miyembro at pakabulin. Nagiging KSP, kulang sa pansin ngayon si Marks. Pero kailangan mag-ingat sa lahat ng pwede mangyari dito. May iba pa palapit at nagbabadyak. What a play! Mapapatay ninyo ako,
Tinatay mo pa sinubaan niya, wala namang ginagawa. Pero tama lang din naman yun. Kasi kumbaga, Kailangan. go down swinging. Sabi natin. Sa baba. Ang bilis talaga. 5-0-4 para sa Freya na yan. Tapos meron pang Berserker's Fury. Diba? Ganun na katapang, ganun na rin siya kasakit. 10K yung gold na meron dito ang Freya. Pero nagdating pa rin naman for Voltes PH ha. Etong Nathan, ayan, nararamdaman na rin yung damage niya. Merong Feather, merong Staryu, merong Holy Crystal, at 3-0-0. Kumbaga na-behind lang pero hindi pa rin siya nasa shutdown. Ang nasa shutdown, marks dun sa taas, hindi niya magagawa. Yung ginagawa niya kanina, nandiyan na si Abunji, pero mukhang mapapatay yata nila. Nandun na yung shutdown kill at magagawa yan ng Voltes PH. Haharap ng bago. Try to actually initiate once again. Pero RB Pride Esports kahit namatay, yung Freya nila, alam nilang sila ang lamang sa bawat sitwasyon. Grabe ang muscle dito na sa inyo ng RB Pride. Bakit hindi talaga nawawala yung lamang, hindi nawawala yung pressure sa kamay ng Voltes PH. Abunjik, naman ko, abot naman siya, bago ko sa score, itong Lord na ito, at magagamit na ito for exposed potential, would be for them, na mabilisan din natumba siya bunjing panahon na pag-respond na ito. Ganun din kasi yung parang damage na sinasabi natin, nanggagaling doon sa Nathan. Present na may items na kasi siya So, kailangan na din maging maingat ni Abunjing sa mga initiations. If hindi na mapapatay yung main damage dealers dito ng Voltes PH, kasi kompleto mga miyembro ng Voltes PH, unstoppable na ngayon si Voltes Gansu. At iniisa-isa na nila ngayon ang RB Pride, General Luna, kaharap ng Bagya, si Mars. Huwag kayong masyadong maingay kasi may nagbabadyak action na naman. Orange lang ang gusto. Huwag hindi. Si Onyokis na pala. Kaso, makulat din yan. Pero kailangan din nilang iwasan ha. Si Ambunding, nandun sa gitna. Kumuha ng tore. Pwede nang tapusin yung laban. 1v1. Voltes Gansu vs. Ambunding. Wala ka na. Window of nature. Kaya pinalagan na. Tapos nagkahanap ko ng gulo. Gusto niyo pa talaga lumaban, pero ito na yung laban, ibibigay na sa kanya. Nakita siya dito para sa talon at andan ang Deadly Legend Steelers. Grabe, medyo mainit na rin talaga. Nakikita natin, parang hindi mo pa rin masasabi sino ba talaga ang mananalo dito sa laban. Clearly, lamang ang RB Pride, pero kasi bumabawi na ng unti-unti ang Voltes PH. And now, we are having a bit of a standoff at si Master Yi pati dito yung airport. Papalit na lang sila eh. Wala naman nangyayarap sa kanila eh. Papatay na nila yung isa't isa eh. Masakit na rin kasi talaga yung Helder. Masakit din yung Selena. Pero ngayon mukhang alam na ng Voltes PH na wala pa sa vision nila si Abunjing. Kaya gipilit nila ng konti. Pero RB Pride, since merong Lord, sila yung may hawak dito ng lamang at control sa laban, mabilis lang nilang makakuha yung Lord. Ayun na, RB Pride. Nalasing ko ano yung mga next steps nila. Definitely, sila pa rin ang nakakalamang dito. Mas maliit pa rin ang mapa sa Voltes PH. But for RB Pride Esports, it's all about getting that single crowd control na kaya mag-control ng dalawa hanggang tatlong tao. And that might be one of their winning conditions na mas gumanda yung setup dito ni Ruby pati ni Ildi. Pwede no pressure para sa mga crowd control heroes ng Voltes PH, pero sila talaga yung key players, lalong-lalo na depensa, kailangan nilang gawin yung Yokis. Vilax activated at si Abunding. Mukhang yung gusto ay yung likuran pero namatay. Mukhang delikado at tapos ang laban. Focus sa goal. RB Pride Esports will advance on the next round. Laban lang. Yun lang yung kailangan gawin. Wala namang special na kailangan ilaban eh. Ito na mo, interviewin natin si Kuya. Interviewin si Kuya. Ano pong masabi sa laban? Ito na lang si Kuya. Si Kuya Ports kontra sa Voltes PH.
Nasa top 4 na tayo ng bawat Ito na mga tapor na to eh. Kailangan nyo na abangan kung ano nga ba yung mga next steps sa mga ba. But, at the same time, sa mga kaibigan nyo na gusto mong humabol dito, pwede pa kayo humabol kasi matagal-tagal pa tayo dito. So, wala pa nga, tapor pa lang tayo, may grand finals pa tayo. Marami pa tayong abangan. Marami pa tayong abangan. So, make sure to call your friends, make sure na nandito sila. Kasi, minsan lang talaga ito eh. Kung ang next na napupuntahan nyo, SM City Marikina sa June 29. Oo. At marami pa kayong pwedeng puntahan. Marami pa. Since nandito na tayo ngayon, tawagin nyo na lahat ng pwede nyo tawagin kasi mamaya makikita natin ang tuloy-tuloy na action dito lang sa Cyberzone Mobile Mania MLBB Tournament. Huwag kayong alis. Magbabalik kami after a short break.